Isang kulay, pulang-pula, na para bang dugo. Iyon ang unang nakita ni Denise, hindi sa sahig, hindi sa pader, kundi sa puting-puting kwelyo ng polo ng kanyang asawa. Isang maliit na marka ng kolorete, isang maliit na patunay ng isang napakalaking kasinungalingan. Nabitawan niya ang hawak na plansa, mabuti na lang at hindi ito bumagsak sa kanyang paa. Nanlamig ang kanyang mga kamay, at ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sunod-sunod ang pagpukpok sa kanyang dibdib. 5 taon. 5 taon silang kasal ni Argus. 5 taon ang inakala ngang nila niyang perpektong pagsasama. Binuo niya ang kanyang mundo sa paligid nito, sa pagiging perpektong asawa para sa perpektong lalaki. Ang amoy ng paborito nitong kaldereta ay pumuno sa buong kusina. Isang patunay ng ilang oras niyang paghahanda para sa kanilang anniversary dinner. Ang mesa ay maayos na nakaayos. May 2 kandila sa gitna at mga rosas na paborito niya. Ang lahat ay perpekto. Hanggang sa nakita niya ang mantsang yun, ang kolorete ng kataksilan. Napapikit siya ng mariin. Hindi. Baka naman napahid lang iyan mula sa kung saan. Baka sa katrabaho? Isang yakap ng pagbati? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, pero may isang boses sa kanyang isipan na tumatawa sa kanyang kahangalan. Kilala niya ang lahat ng lipstick niya. Walang isa man sa mga yon ang may ganoong klaseng kulay. Maya-maya pa'y narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Argus sa garahe. Mabilis niyang pinunasan ang luhang hanggang nagbabadyang pumatak at inayos ang sarili. Kinuha niya ang polo. Itinupii ito ng maayos at inilagay sa ibabaw ng kama. Haharapin niya ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. "I'm home," malamig na bati ni Argus pagpasok sa pinto. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Diretso itong naglakad papunta sa sala at inihagis ang kanyang briefcase sa sofa. Sumunod si Denise, dala ang isang nangiti na pilit niyang pinatatag. "Happy anniversary, mahal! Nagluto ako ng paborito mo." Tumingin lang si Argus sa kanya, walang emosyon. "I'm tired, Denise. Pwede bang kumain na lang tayo ng walang drama?" Ang salitang drama ay parang isang sampal. Napalunok siya. "May inihanda akong sorpresa para sa'yo." "Okay." Maikling sagot nito. Habang nagluluwag ng kanyang necktie, sinundan niya ito hanggang sa kanilang silid. Doon, nakita ni Argus ang nakatuping polo sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito, akmang ilalagay sa lalagyan ng maruruming damit. "Teka, Argus," pigil ni Denise. Ang kanyang boses ay nanginginig na. "Tingnan mo muna yung polo mo. Baka may kailangan kang linisin." Kumunot ang noo ni Argus. Tiningnan niya ang polo at doon niya nakita ang maliit na marka ng lipstick sa kwelyo. Saglit itong natigilan, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagkabigla, naging pagkainis ito. Hinarap niya si Denise at sa mga mata nito, wala na ang pagmamahal na dati niyang nakikita. Napalitan iyon ng yelo. "So, ito pala ang drama mo?" "Argus, ano yan?" tanong ni Denise, kahit alam na niya ang sagot. Ang puso niya'y dinudurog sa bawat segundong lumilipas. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Argus. "Ano sa tingin mo? Lipstick. Hindi mo ba alam ang itsura ng lipstick? Kanino galing yan?" "Does it matter?" Itinapon ni Argus ang polo sa sahig. "Denise, let's stop this pathetic act. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagpapanggap na masaya ako sa'yo." Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Pagpapanggap? Bulong niya. 5 taon? Pagpapanggap lang ang lahat? "Yes!" Sigaw ni Argus, at sa pagkakataong yon, nakita ni Denise ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng kanyang mabait na asawa. Si Alice. Okay, si Alice ang kasama ko at mas masaya ako sa kanya kaysa sa naging masaya ako sa'yo kahit kailan. Alice, ang bago nilang marketing assistant.
Isang babaeng mas bata, mas palaban. Bakit, Argus? Anong nagawa kong mali? Humahagulgol na siya. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Exactly. Ibininigay mo ang lahat, Denise. Naging anino ka na lang. Isang boring, sunod-sunurang asawa. Wala kang sariling buhay. Sinong lalaki ang gugustuhing makasama ang isang babaeng ganyan habang buhay? Lumakad si Argus palapit sa kanya, ang mga matay puno ng panlilibak. You are nothing without me, Denise. Tandaan mo yan. Lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo, dahil sa akin yan. Hindi na makapagsalita si Denise. Ang sakit ay napakalalim, na para bang sinasakal siya at hindi na siya makahinga. Tumalikod si Argus at kinuha ang kanyang cellphone. Tapos na tayo. Aalis na ako. Naiwan si Denise na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig at basag na basag. Tumakbo siya papasok sa banyo at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Ang mga pangarap niya, ang kanyang pagkatao, gumuho lahat sa isang gabi. Sa labas, sa may balkonahe, habang dinig niya ang pagtangis ng kanyang asawa, malamig na idinayal ni Argus ang isang numero sa kanyang cellphone. May kailangan akong ipagawa sa'yo, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bakas ng anumang emosyon. Kailangan kong maglinis ng kalat, gawin mong mukhang aksidente. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang bangungot. Parang multo si Denise sa sarili niyang pamamahay. Walang gana siyang kumain. Ang mga dati masaya niyang halaman ay nagsisimula ng malanta, hindi na naaruga. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan ni Argus. Natutulog siya sa guest room. Hindi niya kayang manatili sa silid kung saan gumuho ang kanyang mundo. Sa ika-4 na araw, nagulat siya nang makita si Argus sa kusina. May dalang isang malaking buke ng mga paborito niyang rosas. Ang mga mata nito ay namumugto na para bang umiyak ito buong gabi. "Denise!" sabi nito sa boses na paos. "Patawarin mo ako." Hindi siya umimik. Pinanood niya lang ito. Ang puso niya ay nababalutan ng yelo. Lumuhod si Argus sa harap niya, isang bagay na hindi nito ginawa kahit kailan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Nagkamali ako, mahal. Isang malaking pagkakamali. Natukso ako. Pero ikaw ang buhay ko, Denise. Hindi ko kayang mawala ka sa akin." Naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay nito. May mga luha sa mga mata nito. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng isip niya na sumisigaw. Huwag kang maniwala. Pero ang puso niya, ang hangal niyang puso, ay gusto pa ring kumapit. Gusto pa ring maniwala na ang lalaking minahal niya ng buong buhay ay nandoon pa rin sa isang lugar. "Please, Denise," pagmamakaawa nito. "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko 'to. Tayong dalawa. Umalis tayo. Kahit ilang araw lang. Tayong dalawa lang. Para maibalik natin ang dati." Isang maliit na sinag ng pag-asa. Iyon lang ang kailangan niya para bumigay. Isang maliit na hibla para kapitan. Tumango siya, kahit labag sa kanyang kalooban. Kinabukasan, maaga silang umalis. Nag-hire si Argus ng driver para daw makapag-focus siya kay Denise. Papunta sila sa isang resort sa bundok, isang lugar na dati nilang paboritong puntahan. Sa loob ng sasakyan, pilit na ipinaparamdam ni Argus na normal ang lahat. Kinukwentuhan siya nito tungkol sa trabaho. Hinahawakan ang kanyang kamay. Ngumingiti lang si Denise, isang peking ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang paakyat sila sa paikot-ikot na daan sa bundok, napansin ni Denise ang driver sa rearview mirror. Matigas ang mukha nito at hindi umiimik mula pa kanina. May kung anong kaba siyang naramdaman. Tumingin siya sa labas. Sa isang banda ay ang matigas na pader ng bundok. Sa kabila naman ay isang malalim na bangin. Napalunok siya. Nag-vibrate ang cellphone ni Argus. Kinuha niya ito, binasa ang isang text message, at pagkatapos ay isang maliit, halos hindi mahahalata,
Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ang nagpakilabot kay Denise. Hindi iyon ang ngiti ng pagmamahal. Iyon ay ngiti ng tagumpay. At sa sandaling iyon, alam na niya, isa itong patibong. Argus, nagsimula siyang magsalita, pero huli na ang lahat. Biglang ikinabig ng driver ang manibela. Ang gumuhit na tunog ng preno ay sumabog sa kanilang tainga. Ang pag-angat ng kanyang sikmura habang ang sasakyan ay sumusugod papunta sa gilid ng bangin. Ang pagbasag ng salamin. Ang sigaw na hindi na niya nagawang pakawalan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mundo nila ay tumatagilid, naramdaman niya ang paghila ni Argus sa kanyang seatbelt para lumuwag ito. Lumingon ito sa kanya at sa huling pagkakataon, nakita niya ang mga mata ng kanyang asawa. Malamig, walang awa. Narinig niya ang huling ibinulong nito sa kanya sa gitna ng ingay ng bakal na yumuyupi. Salamat sa lahat, mahal. Pagkatapos ay dumilim ang lahat. Isang malabong imahe. Apoy, usok, ang amoy ng gasolina. May mga kamay na humihila sa kanya papalabas mula sa nasusunog na bakal, mga sigaw na hindi niya maintindihan. At pagkatapos, katahimikan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang sakit. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay kumikirot. Nasa isang kwarto siya. Puti ang kisame. Malinis ang paligid. Amoy gamot. Hindi ito ospital. Mukha itong isang mamahaling private clinic. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. May narinig siyang paggalaw sa isang upuan sa gilid ng kanyang kama. May tao doon, isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa bintana. Sa sino ka? Hirap niyang tanong. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Hindi niya ito kilala. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mga matang tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Gising ka na pala, Mrs. Reyes, sabi ng lalaki sa isang boses na kalmado pero may bigat. Nag-isip siya. Mrs. Reyes, si Argus, ang aksidente, ang mga huling salita nito. Ang lalaki ay tumayo at lumapit sa kanya. O dapat ko bang sabihing, ang biyuda ni Argus Reyes? Biyuda? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Denise na parang lason. Tila ba may sarili itong talim na humiwa sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa hindi kilalang lalaki. Anong sinasabi mo? Nasaan si Argus? Nasaan ang asawa ko? Isang tablet ang kinuha ng lalaki mula sa mesa at iniabot sa kanya. Ang pangalan ko ay Andrew Miles. At ito, sabi niya, habang itinuturo ang screen, ang sagot sa tanong mo. Nanginginig ang mga kamay ni Denise habang inaabot ang tablet. Ang nasa screen ay isang news report. Ang headline ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Tragic accident claims life of prominent businessman's wife. Nandoon ang larawan niya. Ang larawan nila ni Argus noong araw ng kanilang kasal. Masaya. Walang kamalay-malay. Hindi totoo yan. Bulong niya. Pinindot ni Andrew ang play button. Isang video ang lumabas. Si Argus, kaharap ang mga reporters sa labas ng kanilang bahay. Umiiyak ito. Ang mukha nito ay puno ng pighati. Sa tabi nito ay si Alice, umaalalay. Ang mga mata rin ay puno ng pekeng luha. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy, sabi ni Argus sa camera, basag ang boses. Si Denise. Siya ang lahat sa akin. Siya ang buhay ko. Isang malakas na tunog ng pagpiyok ang kumawala sa lalamunan ni Denise. Ang kasinungalingan. Ang kapal ng mukha. Paano? Ang driver na kinuha ng asawa mo. Mahinahong paliwanag ni Andrew na parang naguulat lang ng panahon. Ay isang hitman. Binayaran niya ito para siguraduhin iyang aksidente ay magiging fatal para sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Denise sa tablet. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namuti.
Pero paano ako nabuhay? Dahil matagal ko nang pinagmamasdan si Argus, sagot ni Andrew. Kalaban ko siya sa negosyo. Alam kong may mga ginagawa siyang iligal. Nang malaman ko ang plano niya, kinausap ko ang hitman. Binayaran ko siya ng 3 beses sa halaga ng ibinayad ni Argus. Ang kapalit? Ituloy ang aksidente, pero iligtas ka at dalhin sa akin. Ang lahat ay unti-unting luminaw. Ang pagkunwari ni Argus, ang biyahe, ang ngiti nito, bago ang lahat ay gumuho. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Isang dalisay, nagniningas na galit. Nanggigigil niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay napalitan ng puot. Gusto kong magbayad siya, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Gusto kong maranasan niya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Doble, triple. Tinitigan siya ni Andrew. Matutulungan kita diyan. Lumapit ito. Sa mata ng buong mundo, patay ka na, Denise Reyes. Isang ala-ala na lang. Ito na ang pagkakataon mo. Isang pagkakataon para bumalik. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kalaban na hindi niya inaasahan. Anong ibig mong sabihin? Gagawin kitang multo, sabi ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang multo na babalik para sirain siya. Pababagsakin natin ang kumpanya niya. Sisirain natin ang pangalan niya. Kukunin natin sa kanya ang lahat. Natahimik si Denise. Tiningnan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Isang estranghero na nag-aalok sa kanya ng paghihiganti. Mapagkakatiwalaan ba niya ito? Pero anong pagpipilian niya? Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pag-aari. Ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang puot na kumukulo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, tiniis ang sakit. Naglakad siya papunta sa isang salamin sa sulok ng silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghera. May mga pasa sa mukha, basag ang labi, at ang mga mata ay walang buhay. Ito si Denise Reyes, ang mahina, ang martir, ang pinagtaksilan. Ayaw na niya sa babaeng ito. May nakita siyang isang gunting sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Kinuha niya ito. Narinig niya ang paglapit ni Andrew sa likuran niya. Anong gagawin mo? Hindi siya sumagot. Itinaas niya ang gunting sa kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Argus. Ang buhok na sinabi nitong paborito nito sa lahat. Gunting, gunting, gunting. Ang mga hibla ng kanyang nakaraan ay isa-isang bumagsak sa sahig. Walang arte, walang ganda. Isang magulo at galit na pagputol. Nang matapos siya, tumingin siyang muli sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na at hindi pantay-pantay. Pero ang mga mata niya, iba na ang mga mata niya. Wala na ang lungkot. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Humarap siya kay Andrew. Ang mga luha niya ay tuyo na. Hindi na ako si Denise Reyes, deklara niya. Ang kanyang boses ay matatag. Walang bakas ng panginginig. Mula ngayon, ako si Dan Miles. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Andrew. Isang nangiti ng paghanga. Kumuha ito ng isang makapal na folder mula sa isang cabinet at iniabot sa kanya. Kung ganoon, Dan Miles, sabi nito, ito ang unang hakbang. Pag-aralan mo lahat ng kahinaan ng kumpanya niya. Uumpisahan natin sa pinakamaliit na bitak. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan namatay si Denise Reyes. Hindi sa isang nasusunog na sasakyan, kundi sa bawat patak ng pawis sa gym, sa bawat gabing puyat sa pag-aaral ng mga dokumento ng negosyo, at sa bawat oras na pagharap sa salamin para patayin ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. Ang lumang Denise ay iiyak sa sakit ng katawan pagkatapos ng training. Si Dan Miles ay ginagamit ang sakit para kalimutan ang kirot sa kanyang puso. Ang lumang Denise ay malulula sa mga numero at kontrata. Si Dan Miles ay hinahanap ang bawat butas,
bawat kahinaan, na parang isang hayop na nangangamoy ng dugo. Ang galit mo ang magiging sandata mo. Laging paalala sa kanya ni Andrew. Huwag mong hayaang lamunin ka nito. Gamitin mo. At ginamit niya ito. Ang bawat alaala ng kataksilan ni Argus ay gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Hinulma niya ang kanyang sarili. Mula sa isang basag na piraso ng salamin, binuo niya ang isang matalim na patalim. At ngayon, handa na siyang humiwa. Ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng boardroom ay hindi man lang nakatinag sa kanya. Ang mga matang nakatutok sa kanya mula sa mga pinakamalalaking CEO sa bansa ay hindi niya inalintana. Isa lang ang tinitingnan niya. Si Argus Reyes, nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay mayabang, kampante. Ang parehong muka na huli niyang nakita bago siya itinulak sa bingit ng kamatayan. Naramdaman ni Den ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, pero mabilis niya itong sinupil. Ngayon, siya na ang may kontrol. Ang bawat hakbang niya papasok sa silid ay may bigat at kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang stiletto heels sa makintab na sahig ay tila isang babala. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na dati mahaba at alon-alon, ay maikli na ngayon at matalim ang gupit. Sino siya? Narinig niyang bulong ng isa sa mga board member. Tumigil siya sa bakanting upuan, diretsong kaharap ni Argus. Good morning, gentlemen. My apologies for being a few minutes late. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Argus ay napatingin, isang bahid ng pagkainis sa mukha nito dahil sa pagkaantala. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Den ang saglit na pagbabago sa ekspresyon nito. Isang pagkalito, isang kislap ng pagkilala, pero mabilis din itong nawala. Para kay Argus, isa lang siyang estrangherang may lakas ng loob na agawin ng atensyon sa silid. Ngumiti si Den, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Let's begin! Ang presentasyon ay para sa isang malaking real estate project. Ang kumpanya ni Argus ang inaasahang mananalo. Pero nang magsimulang magsalita si Den, ang buong silid ay natahimik. Ang bawat salita niya ay matalas at puno ng awtoridad. Ang kanyang mga datos ay hindi mapasusubalian. Ang kanyang vision para sa proyekto ay mas matalino, mas agresibo. Pinakita niya ang mga butas sa proposal ni Argus nang hindi man lang direktang binabanggit ang pangalan nito. Kitang-kita ni Den ang unti-unting pagkawala ng yabang sa mukha ni Argus. Napalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ng hindi maitagong inis. Nang matapos ang botohan, malinaw ang resulta. Ang proyekto ay iginawad sa kumpanya ni Den Miles. Isang matamis na tagumpay, ito ang unang hiwa. Habang nag-aalisan ang mga tao, nilapitan ni Argus si Den. Ang mga ngiti nito ay pilit. Congratulations, sabi nito, iniabot ang kamay. That was an impressive presentation. Inabot ni Den ang kamay nito. Ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan ng may pagmamahal. Ngayon, malamig ito, walang buhay. Den Miles, pagpapakilala niya, habang nakikipagkamay, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hinahanap ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Wala. It's a pleasure to finally meet you, Mr. Reyes. Binitawan niya ang kamay nito. Sa pagtalikod niya, narinig niya ang mahinang pagtawag ni Argus sa pangalan niya. Miles, you look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Huminto si Den ngunit hindi lumingon. I don't think so, Mr. Reyes. I have a very good memory for faces. Naglakad siya palabas ng silid nang hindi na muling lumingon. Iniwan si Argus na nakatayo roon. Gulong-gulo ang isip. Sa loob ng elevator, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa ilalim ng takot, merong isang nag-uumapaw na pakiramdam ng kapangyarihan. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, naghihintay si Andrew
nakasandal sa pader. So, tanong nito, kahit alam na niya ang sagot base sa ekspresyon sa mukha ni Den, isang maliit, totoong nangiti ang unang beses na sumilay sa labi ni Den sa loob ng 6 na buwan. Nagsisimula pa lang tayo. You were brilliant, sabi ni Andrew, habang sabay silang naglalakad palabas. Mayroong paghanga sa kanyang boses. You controlled that room. Sa loob ng sasakyan, habang pinagmamasdan niya ang mga gusali ng syudad, may isang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito isang nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikan ng magkakampi. Hindi kanya nakilala, sabi ni Andrew. Oo, sagot ni Den. Para sa kanya, isa lang akong problema sa negosyo. May isang hibla ng buhok na nahulog sa kanyang muka. Bago pa niya ito maialis, iniabot ni Andrew ang kamay nito at dahan-dahang inalis iyon. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Andrew, may nakita siyang bagay na higit pa sa pagiging kasosyo. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nagparamdam sa kanya ng init sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mas mabilis. Samantala, sa boardroom na nilisan niya, galit na tinawagan ni Argus ang kanyang assistant. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Utos niya, nag-iigting ang kanyang panga. Bawat detalye, ayokong may nakakalampas sa akin. Sakit ng ulo. Yan ang naging kahulugan ng pangalang Den Miles para kay Argus Reyes. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang babaeng bigla na lang sumulpot ay naging isang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang agawin ang malaking real estate project, sunod-sunod na ang naging atake nito. Isang lumang kliyente na 10 taon ang tapat sa kumpanya ni Argus ang biglang lumipat sa kumpanya ni Den. Isang major supplier ang biglang tumangging mag-renew ng kontrata dahil sa mas magandang offer ni Den. Maging ang stock market value ng kanyang kumpanya ay nagsimulang bumagsak dahil sa mga balitang may isang bagong major player sa industriya. Si Den Miles ay parang isang anino. Sa tuwing may gagawin siyang hakbang, tila ba alam na nito iyon at nauunahan siya. Wala. Malinis ang record niya, sir, sabi ng kanyang private investigator sa telepono. Nag-aral sa States, nagpalago ng isang maliit na kumpanya doon. Walang kahit anong kaduda-duda sa background niya. Ibinagsak ni Argus ang telepono sa lamesa. Imposible! Sigaw niya sa kawalan. Paanong ang isang baguhan ay nagagawang basahin ang bawat galaw niya? Ang pressure mula sa trabaho ay nadadala niya hanggang sa pag-uwi. Ang dating masayang samahan nila ni Alice ay nagsimula nang magkaroon ng lamat. Argus, nakikinig ka ba? Napapitlag si Argus. Nakaupo sila sa hapagkainan, pero ang isip niya ay lumilipad. Tiningnan niya si Alice na nakasimangot. Sorry, ano ulit yon? Ang sabi ko. Inis na sabi ni Alice, pumili na ako ng petsa para sa kasal natin. 6 na buwan mula ngayon, para hindi naman halatang minadali natin pagkamatay ni Denise. Kasalan. Dati iyon ang pinakapangarap niya, ang pakasalan si Alice at mamuhay ng malaya. Pero ngayon, parang isa na lang itong dagdag na problema. Pwede bang huwag muna nating pag-usapan yan ngayon, Alice? Masyadong maraming problema sa opisina. Problema? O si Den Miles? Mataray na tanong ni Alice. Puro na lang siya ang naririnig ko mula sa'yo. Den Miles this, Den Miles that. Sino ba talaga yung babaeng yan? Bakit palagi siyang nasa isip mo? Dahil sinisira niya ang negosyo ko. Sigaw pabalik ni Argus. Ang negosyong bumubuhay sa ting dalawa sa lahat ng luho mo. Natigilan si Alice. May sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Argus? Isang palamuti lang. Hindi nakasagot si Argus. Umakyat si Alice sa kwarto. Humahagulgol. Hindi na niya ito sinundan. Wala siyang lakas para sa drama. Kumuha siya ng isang baso ng alak at naupo sa dilim. Ang isip niya'y bumalik na naman kay Den Miles.
May kung ano sa babaeng yon. Ang paraan ng pagtingin nito, ang lamig ng boses, parang pamilyar, pero imposible. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa pagtulog. Napanaginipan niya si Denise. Nasa loob sila ng nasusunog na sasakyan, pero sa panaginip niya, hindi ito namatay. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya, ang kalahati ng mukha nito ay sunog, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Babalikan kita, Argus," sabi ng multo ni Denise sa kanyang panaginip. Itinuro nito ang kanyang daliri sa kanya. "Mamatay ka, Argus." Nagising si Argus na sumisigaw, basang-basa ng pawis. Tumingin siya sa paligid ng madilim na silid. Wala si Alice pa sa tabi niya. Nasa guest room na naman ito natulog. Mag-isa siya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Alice, na hindi na makatiis sa pagdududa at selos, ay gumawa ng isang desisyon. Kung hindi sasabihin ni Argus ang totoo, siya mismo ang aalam. Kinabukasan, nalaman niya kung saan ang opisina ni Dan Miles. Isang mataas at modernong gusali sa sentro ng Makati. Puno ng takot at determinasyon, ipinarada niya ang kanyang kotse. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Inayos ang kanyang damit at buhok. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papasok sa lobby. Ang mga takong ng sapatos niya'y lumilikha ng matinis na tunog. Sumakay siya ng elevator papunta sa penthouse, kung saan matatagpuan ang opisina ng babaeng sumisira sa kanyang perpektong buhay. Nang makarating siya sa tapat ng malaking pinto na may nakaukit na Dan Miles Hong CEO, saglit siyang natigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang takot na mawala si Argus ay mas malakas. Kinuyom niya ang kanyang kamao at kumatok. May kumatok sa pinto, hindi nagulat si Dan. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Mula sa monitor sa kanyang mesa, kitang-kita niya sa CCTV ang pagdating ni Alice sa lobby. Kalmado niyang pinindot ang intercom. "Pasundo niyo siya." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Alice, alanganin at puno ng pagbabanta ang postura. "Can I help you?" Tanong ni Dan sa malamig na boses, hindi man lang tumitingin mula sa mga papeles na binabasa niya. "Ikaw?" sabi ni Alice, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaba. "Ikaw si Dan Miles." Dahan-dahang itinaas ni Dan ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Alice mula ulo hanggang paa na parang isang interesanteng specimen sa ilalim ng mikroskopyo. "And you are?" "Alice, ang fiancé ni Argus." "Ah!" Simpleng sagot ni Dan at muling ibinalik ang tingin sa kanyang mga papel. Ang simpleng kilos na yon ay isang malinaw na insulto, na para bang si Alice ay hindi sapat na importante para pag-aksayahan ng kanyang buong atensyon. "Anong kailangan mo sa kanya?" Hindi na nakatiis na tanong ni Alice. "Bakit mo siya ginugulo?" "Mr. Reyes is a business competitor," sagot ni Dan, na hindi pa rin tumitingin. "This is business, nothing personal." "Sinungaling!" sigaw ni Alice. "May iba pa. Nararamdaman ko. Mula nang dumating ka, nag-iba na si Argus." Sa wakas ay tumayo si Dan. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa kanyang mesa, hanggang sa huminto siya sa mismong harapan ni Alice. Mas matangkad siya ng kaunti at ginamit niya ang bentahe na yon para dominahin ang babae. "Alam mo, Miss Alice," bulong ni Dan, ang boses ay mapanganib na malumanay. "Kung ako sa'yo, hindi ako ang poproblemahin mo. Hindi ba dapat mas kinakabahan ka sa mga multo ng nakaraan?" Nanlaki ang mga mata ni Alice. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Dan, isang ngangiting nakakakilabot. "Good day, Miss Alice. Marami pa akong trabaho." Parang natulala si Alice. Walang nagawa kundi ang tumalikod at magmadaling umalis. Dala ang mas maraming tanong at takot kaysa noong dumating siya. Naiwan si Dan sa kanyang opisina. Ang ngiti ay dahan-dahang nawala sa kanyang mukha. Ang pakikipag-usap kay Alice
ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Isa lang itong paalala kung gaano kadumi ang larong pinasok niya. Kinagabihan, sa bahay ni Andrew, doon lang niya naramdaman ang pagod. Ipinagluto siya nito ng hapunan, isang simpleng pagkain na mas masarap pa sa kahit anong mamahaling putahe sa restaurant. "You seem tired," puna ni Andrew habang sabay silang kumakain sa beranda. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. "Mahirap palang maging multo," mahinang sagot ni Den. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Andrew. "Noong una, akala ko sapat na ang galit para itulak ka. Pero nakikita ko, napapagod ka na rin." "Paano mo nalalampasan?" tanong ni Den. "Ang galit, ang lungkot?" Tumingin si Andrew sa malayo. "Hindi ko alam kung nalalampasan ko nga ba. Siguro, natututo ka lang mamuhay kasama nito. May nawala rin sa akin noon. Isang taong napakahalaga. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun." Ito ang unang beses na nagkwento si Andrew tungkol sa sarili nito. May kung anong kumurot sa puso ni Den. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. "I'm sorry." Tumingin si Andrew sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Den ang lungkot na pilit nitong itinatago. Sa ilalim ng butihing negosyante, may isang lalaking sugatan din, tulad niya. Hindi nila namalayan ng oras. Ang kanilang usapan ay mas lumalim pa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Den na hindi siya nag-iisa, na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Isang pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Dahil gabi na, hinayaan na siya ni Andrew na matulog sa isa sa mga guest room, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Ang isip niya ay puno ng kanilang pag-uusap. Bumangon siya at naglakad-lakad sa loob ng malaking bahay. Napadpad siya sa library ni Andrew. Isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Habang naglalakad sa pagitan ng mga estante, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang mesa, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang dokumento at litrato. Kinuha niya ang isang makapal na folder. Ang laman nito ay mga pinagtagpi-tagping news clippings. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mabasa ang headline sa isang luma at naninilaw na diaryo. "Tragic hit-and-run incident. Heiress dead on the spot." Binasa niya ang artikulo. Isang dalagang nagngangalang Annabel Miles ang nasawi. Miles kapareho ng apelyido ni Andrew. Mas lalo siyang kinabahan. Sa gitna ng artikulo, may sinabi ang isang witness. Ang sasakyang nakabangga kay Annabel ay minamaneho daw ng isang lalaking lasing na kararating lang mula sa isang business meeting sa Reyes Corporation. Sinabi ng witness na tila may pinagtatakpan ng kumpanya. Nabitawan niya ang dyaryo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Sa ilalim ng mga dyaryo, may isang litrato. Isang masayang litrato ng isang binatang Andrew na kaakbay sa isang magandang dalaga. Si Annabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabaligtad ang litrato. Sa likod nito, may sulat kamay. "Hindi kita malilimutan. Hustisya para sa'yo." Sa isang iglap, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagmamanman ni Andrew kay Argus, ang pag-aalok nito ng tulong, ang galit sa mga mata nito tuwing nababanggit ang pangalan ni Argus. Ang kwento nito tungkol sa isang taong nawala. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong sa kanya. Ito ay paghihiganti. Ang paghihiganti ni Andrew. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakapanlamig na katotohanan. Ang pag-asa sa kanyang puso ay naging yelo. Ang litrato at ang dyaryo ay nahulog mula sa kanyang mga kamay na wala ng pakiramdam. Napasandal siya sa estante, hirap huminga. Isang malamig at basag na bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. "Ginamit niya lang ako." Nang bumalik si Den sa veranda,
Dala ang folder na natagpuan niya, nakatayo pa rin doon si Andrew, nakatanaw sa malayo. Hindi nito narinig ang kanyang pagdating. Ang lalaking kanina lang ay tiningnan niya ng may umuusbong na pagtingin ay iba na ngayon. Isa na siyang estranghero na may maitim na sikreto. Isang manlalaro na ginamit siya bilang isang piyesa sa kanyang sariling laro. Ang sakit ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkakatuklas sa panloloko ni Argus. Dahil kay Argus, galit ang naramdaman niya. Kay Andrew, pagtataksil. At mas masakit pagtaksilan ng taong sinimulan mo ng pagkatiwalaan. Sino si Annabelle? Ang tanong ni Den ay tila isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Napalingon si Andrew, nagulat. Nang makita nito ang folder sa mga kamay ni Den, ang ekspresyon sa mukha nito ay nagbago. Ang kalmadong anyo ay nawala. Napalitan ng sakit at pagkakasala. Den, I can explain. Ipaliwanag. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Den. Inihagis niya ang folder sa mesang nasa pagitan nila. Ang mga lumang dyaryo at litrato ay nagkalat. Ito ba ang ipapaliwanag mo? Na ang buong pagtulong mo sa akin ay bahagi lang pala ng sarili mong paghihiganti? Hindi nakaimik si Andrew. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Ginawa mo akong kasangkapan. Sigaw ni Den. Ang boses ay basag na. Ginamit mo ang sakit ko, ang galit ko, para sa sarili mong mga dahilan. Lahat ng sinabi mo, lahat ng pinakita mo, kasinungalingan lang ba ang lahat ng yon? Lumapit si Andrew. Noong una, oo. Pag-amin nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Noong una, nakita kita bilang isang paraan para mapabagsak ang taong sumira sa pamilya ko. Pero din, sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay, pero mabilis siyang umiwas. Huwag mo akong hahawakan. Pero habang tumatagal, pagpapatuloy ni Andrew, habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano ka katatag, nagbago ang lahat. Ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Totoo to Den. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Muling tumawa si Den, pero ngayon ay may kasama ng luha. Mga luhang pilit niyang pinipigilan. Paano ako maniniwala sa isang taong binuo ang aming pagsasama sa isang kasinungalingan? Pati ba pagmamahal mo, kasama sa plano? Ang bawat salita ay isang sampal para kay Andrew. Hindi yan totoo. Ilang taon na, Andrew? Tanong ni Den. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na yelo. Ilang taon mo nang binalak to? At ako ang swerteng nahanap mo para gawin ang madumi mong trabaho. Umiling si Den, puno ng pait. Pare-pareho lang kayo ni Argus, mga manloloko. Ang pinagkaiba niyo lang, mas magaling kang magtago. Ang huling pangungusap na yon ang tuluyang nagpaguho kay Andrew. Tumalikod si Den. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Ayaw na niyang marinig ang mga kasinungalingan nito. Umalis ka, sabi niya. Nakatalikod pa rin. Umalis ka sa pamamahay ko bukas ng umaga. Den, please. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Humarap siyang muli. Ang mga matay nag-aapoy. Tapos na ang paggamit mo sa akin. Kaya kong tapusin ito ng mag-isa. Walang nagawa si Andrew, kundi ang tumango at dahan-dahang tumalikod. Naiwan si Den sa veranda, nanginginig sa galit at sakit. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon na siya napaupo sa sahig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Mag-isa na naman siya. Ang taong inakala niyang kakampi ay isa rin palang kaaway. Napatingin siya sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng nagkalat na mga papel, may isang imbitasyon. Ang engranding charity ball na inoorganisa ng kumpanya ni Argus. Ang gabi kung saan binalak nilang isagawa ang huling pag-atake nilang dalawa. Pero ngayon, mag-isa na lang siya. Kinuha niya ang imbitasyon. Tinitigan niya ang pangalan ni Argus Reyes doon. Ang galit niya para dito.
ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong ibang sakit. Ang sakit ng pagiging nag-iisa sa gitna ng laban. Kinuyom niya ang kanyang kamao at kasama nito ang imbitasyon. Tatapusin ko to, bulong niya sa sarili. Para sa akin, hindi para sa kahit kanino. Samantala, sa isang madilim na bar sa kabilang bahagi ng syudad, si Argus ay nakikipagkita sa isang lalaking nakasuot ng hoodie. Nakuha ko na ang huling piraso, sabi ng lalaki. Isang recording. Malinaw na malinaw ang boses mo. Nanlamig si Argus. Magkano? 5 milyon, sagot ng lalaki. Cash. Dalhin mo sa charity ball bukas. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis, Argus. Dahil kung hindi, ang buong mundo ang makakarinig kung paano mo ipinapatay ang asawa mo. Ang ballroom ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Ang tunog ng mahinang tugtugin ng violin at ang masasayang tawanan ng mga bisita ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Argus, ang bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Nakatayo siya sa tabi ni Alice, pilit nang ngumingiti sa bawat panauhing bumabati sa kanila. Ang kanyang ngiti ay isang maskara na nagtatago sa nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang mamahaling suit, nakatago ang isang itim na briefcase. Ang laman, 5 milyong piso. You seem tense, bulong ni Alice na inaayos ang kanyang necktie. I'm fine, mabilis niyang sagot. Just making sure everything is perfect. Pero ang mga mata niya ay hindi mapakali. Palihim na sinusuri ang bawat mukha sa karamihan. Hinahanap ang taong nakasuot ng hoodie mula sa bar. Ang kanyang blackmailer, ang taong may hawak ng kanyang kinabukasan sa isang maliit na recording. At sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya ito. Hindi ang kanyang blackmailer. Nakita niya si Den Miles. POV, Denise. Huminto ang oras nang pumasok si Den sa ballroom. Ang lahat ng usapan ay tila humina. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakasuot siya ng isang itim na evening gown na perpektong yumayakap sa kanyang katawan. Simple, ngunit elegante at puno ng panganib. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng pulang-pulang kolorete. Ang parehong kulay na nakita niya sa kwelyo ni Argus. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay diretso lang ang tingin sa isang direksyon. Kay Argus, nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito, ang pagkagulat at ang hindi maitagong takot. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa kanya na parang tubig na humahati para sa isang reyna. Mr. Reyes, bati niya nang makalapit. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig. What a wonderful evening. Miss Miles, sagot ni Argus. Pilit na pinapakalma ang sarili. I'm surprised to see you here. Oh, I wouldn't miss it for the world, sabi ni Den at ang kanyang mga mata ay lumingon kay Alice. Ngumiti siya. You must be the fiancé. Congratulations! Bago pa man makasagot si Alice, muling bumaling si Den kay Argus. Ibinaba niya ang kanyang boses para sila lang ang makarinig. Alam mo, naaalala ko tuloy ang huling party na pinuntahan namin ng dati kong asawa. Napakasaya noon, bago ang aksidente. Nakita ni Den ang pamumutla ni Argus. Tagumpay. Nagpaalam siya at naglakad papunta sa bar, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nawawala kay Argus. Nakita niya itong palihim na naglakad papunta sa isang exit patungo sa hardin. Sinundan niya ito. POV Andrew. Mula sa isang madilim na sulok ng ballroom, pinapanood ni Andrew ang lahat. Ang puso niya ay kumikirot habang tinitingnan si Den. Napakaganda nito, ngunit napakalungkot ng kanyang mga mata. Kasalanan niya. Alam niyang sinabi ni Den na kaya na niya mag-isa, pero hindi niya ito kayang iwan. Hindi sa gabing ito, nagpadala siya ng sarili niyang mga tauhan, nakakalat sa buong venue
para siguraduhing walang mangyayaring masama kay Den. Nakita niyang sinundan ni Den si Argus palabas. Kinabahan siya. Oras na. Sininyasan niya ang kanyang mga tauhan. POV, Argus and Denise. Sa harem, madilim at tahimik. Nakita ni Argus ang lalaking naka-hoodie, naghihintay sa ilalim ng isang puno. Nasaan na? Tanong ng lalaki. Itinapon ni Argus ang briefcase sa paanan nito. Ibigay mo sa akin ang recording. Hindi ganoon kadali, sabi ng lalaki, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang hoodie. Natigilan si Argus. Ang lalaki ay ang dati niyang driver, ang hitman. Ikaw? Bakit gulat ka? Ngumisi ang hitman. Sabi ko na nga ba, dapat mas malaki ang hiningi ko sa'yo noon. Hayop ka, pinagkatiwalaan kita. Tulad ng pagtitiwala sa'yo ng asawa mo, isang boses ng babae ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Lumabas si Den mula sa likod ng isang poste. Gulat na napatingin si Argus mula sa hitman papunta kay Den. Anong ginagawa mo dito? Nakinig lang sa usapan ng magkakasabwat, kalmadong sagot ni Den. Nakakatuwa, hindi ba? Ang 2 taong pumatay sa akin, ngayon ay nagpapatayan na rin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Argus, nagsisimula ng mataranta. Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa entablado sa loob ng ballroom na dapat sana ay magpapakita ng isang video presentation para sa charity ay biglang nag-iba. Lumabas dito ang imahe mula sa isang hidden camera sa hardin. Ang buong ballroom ay nakatingin ngayon sa live feed. At pagkatapos, isang audio ang tumugtog, isang malinaw na recording. Kailangan kong maglinis ng kalat. Gawin mong mukhang aksidente. Ang boses ni Argus ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at hindi maikakaila. Sinundan ito ng boses ng hitman, ang kanyang pag-amin na in-record ni Andrew. Oo, inutusan niya ako. Si Argus Reyes ang nagpapatay sa asawa niya. POV, Denise. Nakatayo si Den sa gitna ng lahat. Oras na para sa huling akto, habang ang lahat sa loob ay tulala. At habang si Argus ay parang binuhusan ng malamig na tubig, isang spotlight ang biglang bumukas sa entablado sa ballroom. At isa pang spotlight ang bumukas sa hardin, nakatutok kay Den. Pinindot niya ang isang maliit na remote sa kanyang kamay. Ang itim niyang gown ay biglang nahulog sa sahig. At ang nasa ilalim nito ay isa pang damit. Isang kopya ng damit na suot niya noong araw ng aksidente. Punit-punit at may mga marka ng pagkasunog. Dahan-dahan siyang naglakad, pabalik sa loob ng ballroom. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lahat ng mga bisita ay napaurong, na parang nakakita ng multo. Umakyat siya sa entablado, kinuha ang mikropono, habang si Argus at Alice ay nakatayo sa gitna ng sahig, tulala at hindi makagalaw. Tinitigan niya si Argus ng diretso sa mga mata. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi at sa isang boses na dinig ng lahat, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Namiss mo ba ako, mahal? Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na tanda na tapos na ang laro. Nanlalaki ang mga mata ni Argus at Alice habang papalapit sa kanila ang mga awtoridad. Mula sa entablado, pinanood ni Denise ang pagbagsak ng lalaking sumira sa kanya. Tapos na ang katahimikan pagkatapos ng sigaw, ng gulat at ng mga sirena ng pulis ay halos nakabibingi. Naging isang malaking kaguluhan ang ballroom. Mga flash ng kamera mula sa mga press na biglang nakapasok, mga bulungan at sigawan ng mga bisita. Sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Denise sa entablado na parang isang estatwa, pinapanood ang pag-aresto kay Argus at sa umiiyak na si Alice. Naramdaman niyang parang hinihigop ang lahat ng lakas mula sa kanyang katawan. Ngayong tapos na ang lahat, ang adrenaline na nagpapatatag sa kanya ay biglang nawala.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bago pa man siya matumba, may isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang braso at isang itim na coat ang ipinatong sa kanyang mga balikat. Tinatakpan ang damit na simbolo ng kanyang madilim na nakaraan. "Halika na," bulong ni Andrew sa kanyang tainga. "Ialis na kita dito." Hindi na siya nagprotesta. Hinayaan niyang alalayan siya ni Andrew na parang isang kalasag na humaharang sa kanya mula sa mga mapanuring mata at kumikinang na mga ilaw ng kamera. Ginamit ni Andrew ang isang private exit at mabilis silang nakalabas mula sa kaguluhan. Dinala siya ni Andrew sa isang tahimik na lugar, isang rooftop garden sa isa sa mga gusali nito, kung saan tanaw ang buong syudad pero sapat ang layo para hindi marinig ang ingay. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang minuto. Pareho lang silang nakatayo sa tabi ng rehas, pinagmamasdan ang mga ilaw sa ibaba. Si Denise ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat," sabi niya, hindi tumitingin kay Andrew. "Para sa lahat." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Andrew. Then, tungkol sa nangyari, "Alam ko na." Pagputol ni Denise, tumingin na siya ngayon dito. "Noong una, galit na galit ako. Naramdaman kong niloko mo ako. Pero ngayong gabi, habang nakatayo ako doon, naintindihan ko." Huminga siya ng malalim. "Naintindihan ko ang pakiramdam na may kinuha sa'yo. Isang bagay na hindi na maibabalik. Naintindihan ko ang galit na kayang magtulak sa'yo na gumawa ng kahit ano para lang makamit ang hustisya." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Andrew. "Ang ginawa mo ay mali pa rin." Pagpapatuloy ni Den. "Mali na ginamit mo ako. Pero naiintindihan ko kung bakit. At sa tingin ko, panahon na para pareho nating kalimutan ang paghihiganti." Lumapit si Andrew. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na ngayon lang niya nakita. "Nang umalis ka sa bahay ko, doon ko naintindihan. Doon ko naintindihan na ang pagbagsak ni Argus ay wala ng kwenta kung mawawala ka sa akin. Natakot ako din. Natakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo ngayong gabi. Ang paghihiganti para kay Annabelle, napalitan na yon ng takot na mawala ka. Mahal kita din," sabi ni Andrew. "Mahal kita hindi bilang si Den Miles na kasangkapan ko, kundi bilang si Denise, ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Mahal kita dahil sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin, nakatayo." Ang mga salitang iyon ay tila isang balsamo na humilom sa mga sugat sa puso ni Denise na hindi niya namalayang naroon pa pala. Ang mga luhang hindi niya iniyak sa harap ng kanyang mga kaaway ay nagsimula nang pumatak ngayon. Pero hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng ginhawa. "Natakot din ako," pag-amin niya sa pagitan ng mga hikbi. "Natakot akong harapin si Argus, pero mas natakot akong mag-isa." Sa pagkakataong yon, wala nang pag-aalinlangan. Dahan-dahang inangat ni Andrew ang kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ibabaw ng syudad na naging saksi sa kanyang pagbagsak at pagbangon, hinalikan siya nito. Hindi ito isang halik ng pagkukunwari o ng isang plano. Ito ay isang halik ng katotohanan. Isang halik na nagsasabing, tapos na ang laban. Isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napangiti si Denise sa unang pagkakataon. Isang tunay, payapang ngiti. "So anong susunod?" tanong ni Andrew. "Hindi ko alam," sagot ni Denise. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, pakiramdam ko, kaya kong harapin ang bukas. Biglang nagring ang cellphone ni Denise. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello, Mrs. Denise Reyes?" tanong ng isang boses sa kabilang linya. "Ako si Attorney Sandoval, ang abogado ng pamilya niyo. Ngayong napatunayan na
Ang krimen na ginawa sa'yo ng iyong asawa, lahat ng assets na nakapangalan sa kanya na dapat ay mana mo, malaya mo nang magagamit. Congratulations, Ginang Reyes. Ikaw ay isang napakayamang babae ngayon. Ibinaba ni Denise ang telepono. Tulala. Tumingin siya kay Andrew. Ang bigat ng nakaraan ay napalitan ng isang bagong bigat. Ang bigat ng isang kinabukasan na puno ng walang katapusang posibilidad. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong nagpayanig sa mundo ng negosyo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita. Nahatulan si Argus at ang hitman ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Alice naman bilang kasabwat ay nakulong din ng maraming taon. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala tungkol sa kasakiman at kataksilan. Ngunit malayo sa ingay ng media, isang bagong kabanata ang tahimik na isinusulat. Nakatayo si Dene sa harap ng isang bagong tayong gusali. Simple lang ito, pero moderno at puno ng liwanag. Sa harapan nito ay may isang malaking karatula. Annabelle's Hope Foundation. Hindi na siya si Dan Miles, ang reyna ng yelo na nakikipaglaban sa boardroom. Ngayon, siya si Denise. Ang buhok niya ay medyo humaba na. Mas malambot na ang ayos. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng galit, ay mayroon ng kislap ng kapayapaan. Ginamit niya ang kayamanang nakuha niya mula sa masalimuot niyang nakaraan para bumuo ng isang bagay na may kabuluhan. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Bibigyan sila ng legal na tulong, kanlungan, at pagkakataong makapagsimula muli. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at ngumiti. Nakatayo doon si Andrew. May dalang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Kinakabahan. Pagamin ni Denise. Paano kung hindi ko kaya? Tingnan mo ang lahat ng pinagdaanan mo, sabi ni Andrew habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Hinarap mo ang pinakamatindi mong takot at nanalo ka. Ito ang madaling bahagi. Ngumiti si Denise, pinisilang kamay nito. Salamat. Sa araw na yon, formal na binuksan ng Annabelle's Hope Foundation. Sa kanyang talumpati, hindi binanggit ni Denise ang pangalan ni Argus. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa pagbangon mula sa kadiliman, sa paghahanap ng lakas sa sarili, at sa kahalagahan ng pagtulong sa iba na makahanap din ng kanilang liwanag. Maraming naantig sa kanyang mga salita. Maraming nabigyan ng inspirasyon. Ang sakit na naranasan niya ay naging isang binhi ng pag-asa para sa iba. Kinabukasan, dinala ni Andrew si Denise sa isang lugar na tahimik at payapa. Isang sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa isang puntod na napapalibutan ng mga puting bulaklak. Sa lapida, nakaukit ang pangalan. Annabelle Miles. Inilapag ni Denise ang isang sariwang bouquet ng puting rosas. Hi Annabelle, mahinang sabi ni Denise. Hindi tayo nagkakilala, pero gusto kong magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, nagkakilala kami ng kuya mo. Dahil sa'yo, natagpuan namin ang isa't isa. Tumingin siya kay Andrew na may mga luhang namumuo sa mga mata. Pero hindi ito luha ng lungkot, kundi ng pasasalamat. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa lugar na yon ng mga alaala, pareho nilang naramdaman ang paghilom. Hindi na sila mga taong binuo ng kanilang masakit na nakaraan. Sila na ngayon ay mga taong hinuhubog ang kanilang kinabukasan. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarbong ballroom o sa isang tensyonadong boardroom. Nasa isang simpleng dalampasigan sila. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakaupo sila sa buhangin, magkatabi. Pinapanood ang mga alon na humahalik sa pampang. Wala ng bigat, wala ng plano. Sila lang. Masaya ka ba? Tanong ni Anna ni Andrew. Tumingin si Denise sa kanya. Ang mukha ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw.
Ang kanyang nangiti ay totoo at nagmumula sa puso. Oo, sagot niya. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, masasabi kong masayang masaya ako. Sumandal siya sa balikat ni Andrew at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Andrew, hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Ngumiti si Denise, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang hangin mula sa dagat. Kasama ka, lagi akong handa. At sa pag-ihip ng hangin, ang mga multo ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang pangako ng isang kinabukasan na sila na ang may akda.